Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Habang nagmamaneho si Ginoong Troy ng sasakyan, ay pinapayuhan pa nito ang panganay na anak niyang si Travis patungkol sa pagiging disiplinadong atleta. Pasado 7:30 ng gabi ay pauwi na ang magtatay galing sa pag-iinsayo. Todo paghahanda na kasi si Travis para sa nalalapit na larong pambansa. Isang buwan na lang ay makakalaban na niya ang iba't ibang magagaling na manlalaro sa iba't ibang panig ng Pilipinas. O anak, kumusta kayo na kapatid mo? Nagkabati na ba kayo? Sorry po pa, hindi pa kami nakikita ngayong linggong to eh. Lagi kasi yung umaalis kapag nakikita ako. Sa school naman, palagi niya kasama yung mga kakulto niya. Tingnan niyo nga po ngayon, no? Alam niya naman na nandito ka pa pero hindi man lang sumabay sa atin sa pag-uwi. Alam mo na, 21 years old na ang bunso mong kapatid. Natural na yun na umilos siya sa sarili niya. Ang hindi natural magkasama kayo sa iisang bahay, magkapatid pero para kayo mga invisible sa isa't isa. Yun nga po pa 21 years old na siya pero ayaw pang umakto na ayon sa edad niya. Napaka-childish pa rin ang galawan. Pareho naman kayo Kung minsan ganun ka rin naman. Kung di pa kita ipupush na mag-ensayo sa pagtakbo, hindi ka rin magpupursige. Si Papa naman. You know that I'm trying my very best. Dahil passion ko rin naman to teka lang. Bakit sa akin napunta yung usapan? Alam niyo naman po ni Mama na wala akong kasalanan. Ako pa nga po yung laging naiipit sa mga pinagagagawa ni Tyson sa school Saka kasama niya dyan sa mga kakulto niya. God knows po kung paano ko siya pinakikiusapan na tumigil na. Pero ako pa po yung napapasama Remember? Kaya wag naman po sana na ako lang ang pagbalingan niyo pa. Okay, chill out son. What I'm trying to say is, ikaw ang kuya sa inyong dalawa. Subukan mo namang magparaya para sa bunso mong kapatid. Para naman hindi kanya iwasan ng iwasan. Ayaw namin ng mama nyo na dumating ang panahon na kapag wala na kami, kapuputol na rin ang relasyon nyo bilang magkapatid. Masakit yun sa side namin mga parents, especially sa mama nyo ni Tyson. Kaya please, try to talk to your younger brother. Sincerely. Hindi lang dahil sa inutos ko kundi dahil sa taos sa puso at kalooban mo. I always wish na maging katulad na ulit ng dati ang samahan ninyo. Like I always do. Ay nako. Matapos ang malalim na pagbuntong hininga ng binatang atleta, ay saka siya tumugon ng maayos sa amang nakafocus sa pagdadrive. Well, don't worry po pa. Hindi matatapos ang linggo na to. Magkakaayos po kami ni Tyson. Promise po. Natutuwa akong marinig yan, anak. Ay, anak ng teteng! Gulat na gulat ang mag-ama matapos kamuntikan ng mabunggo ang pusang itim na bigla na lang sumulpot sa kung saan. Tumingin pa to sa kanila at ilang segundong nanatili sa harap mismo ng sasakyan. Kung di pa binusinahan na Ginoong Troy, ay hindi pa aalis ang nasabing hayop. Ay, ayos ka lang ba, anak? Yes po pa. Nako, kung masamang tao lang ako sinagasaan ko na yung hinayupak na pusang itim na yan Maaksidente pa tayo Pa, sabi ni Mama, di ba? Kapag may nakasalubong na pusang itim may something bad na mangyayari. Oh, etong mama mo talaga kung ano-ano rin kasing pinaniniwalaan sa buhay Kaya hindi ako nagtataka na nagkaganon yung kapatid mo Anak, Travis, kung nakasalalay sa isang hayop ang kaligtasan ng tao, marami nang mamamatay. Kaya may masamang mangyayari kapag nakasalubong ka ng itim na pusa kasi katulad niyan, bigla-bigla na lang susulpot. Kung hindi pa ako nakapagpreno kagad kung iniwas ko yung sasakyan natin baka tayo pa na aksidente talaga. Ay nako. Napabuntong hininga na lang ulit si Travis habang nakahawak sa magkabilang hita. Alam niya naman kasing hindi maniniwala sa ganoon ng kanyang tatay dahil lumaki tong hindi relihiyoso
at walang paniniwala sa kahit anong pamahiin. Sa katunayan nga, ay lagi nitong binabali ang mga nakasanayang pamahiin ng tao. Bigla niya tuloy naalala nung nagpunta sila sa lamay ng Auntie Scarlett niya na kapatid ng nanay niyang si Aling Shelby. Nagsuot pa ng pula ang kanyang ama sa mismong lamay kaya maraming kamag-anak ang nagalit. Bumalik na lang sa ulirat si Travis nang marinig niya ang tunog ng seatbelt dahilan para mapalingon siya sa ama. Opa, bakit mo tinanggal yung seatbelt mo? Sa gabal anak eh. Hindi ako makapag-drive ng mabilisan. Sumasagi. Don't worry. Wala naman nang manghuhuli sa area na to eh. Habang nakatingin sa nagmamanehong ama, ay hindi maiwasan ng binatang atleta na kabahan. Hindi niya rin maintindihan kung bakit siya nakaramdam ng ganon matapos nilang makasalubong ang itim na pusa. Bigla na lang tuloy sumilay ang takot sa kanyang isip at dahil doon ay unti-unti siyang nangilabot. Nagsimula yun sa talampakan na umakyat pa itaas sa tuhod niya. Naramdaman niya ang pangangatog at panghihina dahil doon. Nang dumako na sa bandang tiyan ng kilabot, parang gusto niyang masuka. Kaya napatingin siya sa amang walang pakundangan sa pagmamaneho. Fast driving muna tayo ngayon anak ha. Habang pinagmamasdan niya si Ginoong Troy, ay mas lalo siyang natatakot sapagkat parang biglang nag-iba ang dating nito. Pakiramdam ni Travis ay hindi ito ang kanyang tatay kundi ibang nilalang o demonyo na nakasapi sa katawan ng kanyang ama. Dahil doon ay mas lalong dumoble ang kilabot na nararamdaman niya hanggang sa umakyat na to sa kanyang dibdib. Dinig na dinig niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na parang nakikipagkarirahan din sa pagmamaneho ni Ginoong Travis. Pa, hinay-hinay lang po sa pagdadrive. Hindi naman po tayo nagmamadali. Ha? Hindi na niya halos nabigkas ang huling letra ng huling salita sapagkat nang lumingon sa gawin niya si Ginoong Troy ay ibang-iba na ang ekspresyon ng mukha nito. Ang ngiti ng kanyang tatay ay abot tenga habang ang kilay ay nakakunot ng todo habang nanlilisik siyang pinagmamasdan. Mas lalo pang hinarurot ni Ginoong Troy ang sasakyan kaya napahawak na lang sa magkabilang gilid ng upuan ang atletang binata habang nakikiusap sa ama na bagalan ng pagmamaneho. Papa, please po, bagalan nyo. Maaksidente ho tayo. At hindi nga nagkamali si Travis. Isang nakakasilaw na liwanag nang nakita niya sa harap nila kasunod ng malakas na ugong ng busina. Kasunod noon ay sumalpok na nga ang kotse nila sa kasalubong na sasakyan. Mahilo-hilo siya dahil sa lakas ng impact at ilang beses na gumulong-gulong ang kanilang kotse bago huminto sa pinakagilid. Dahil sa seatbelt ay naiwan siya sa loob ng sasakyan. Halos magutay-gutay sa lakas ng impact ng pagkakasalpok. Pagkatapos noon ay nakarinig pa siya ng mahinang boses na tila ba nagbibigkas ng mga salitang hindi niya maintindihan. Marahan niyang iginala ang tingin para hanapin ang boses pero hindi na niya to nakita pa. Sa halip ay tumambad ang dugo ang katawan ng kanyang ama na nasa gilid ng kalsada at nakahandusay. Papa! Yun na ang huling salitang nabanggit niya bago tuluyang mawala ng malay tao. Makalipas ang 4 na buwang paglalagi sa ospital, sa wakas ay nakauwi na rin si Travis. Subalit kahit 4 na buwan na ang nakalilipas simula nang maaksidente sila ng kanyang ama, ay parabang kahapon lang nangyari ang lahat para kay Travis. Hindi pa rin siya makamove on. At simula nang magising matapos ang halos 1 linggong pagkakakomatose ay palagi siyang dinadalaw na matinding bangungot gawa ng aksidente. Sa loob din ng 4 na buwan na yon, ni isang beses ay hindi niya nakitang dumalo sa kanya ang bunsong kapatid. Kahit ilang minuto lang. Pero hindi pa rin niya inalintana yon. Dahil nakatuon ang puso at isipan niya
sa pagdadalamhati dahil sa pagkawala ng kanyang ama. Malaki ang ninakaw ng aksidenteng nangyari sa buhay ni Travis. Natigil siya sa paglalaro ng track and field dahil ayon sa doktor na nagsuri, wala nang tsansa na makalakad pa siya uli. Nilamon na masamang pangyayari ang mga pangarap niya, kaya noong nasa ospital ay maraming pagkakataong umiiyak ang binata. At hinihiling na sana ay siya na lang ang namatay at hindi ang kanyang ama. Mabuti na lang din at kaagapay niyang ina na kahit anong nangyari ay hindi siya sinukuan. Doon niya mas lalong naramdaman ang matinding pagmamahal ni Aling Shelby bilang isang nanay. At ang mga aksyong to ang dahilan kaya mas lalong namuhi sa kanya si Tyson nang hindi naman niya namamalayan. Good morning, Ma. Ano pong sabi ni Doc? Anong oras po daw tayo po pwede makalabas? Hinihintay ko na lang ang clearance, anak. Maya-maya ay lalabas na tayo. Ilalagay ko lang muna tong mga gamit natin sa kotse para wala na tayong bibitbitin mamaya. Wala po ba kayong kasama? Si Tyson. As usual, ayaw sumama. May gagawin daw eh. Pero pag uwi natin, malamang nandun na yon. Makikita na kayo ulit. Kung makikipagkita sa akin yun. Kaya nga po, hindi napunta rito kasi ayaw akong makita. Ano ka ba? Don't say that. Ayaw lang nun na makita kang ganyan kaya hindi siya nagpapakita. Hayaan mo na muna ang kapatid mong yon. Sige na, at ibababa ko muna ito. Kapag dumating si Doc, ipakita mo to kasi pipirmahan yan. Okay, Ma. Paglabas ng ginang sa silid ay napabuntong hininga na naman si Travis hanggang sa mapaiyak na naman siya ng tahimik. Hanggang ngayon kasi ay masakit pa rin para sa kanya ang nangyari. Pero hindi na niya ito pinapakita sa ina dahil ayaw niyang mag-alala pa ito sa kanya. Kitang-kita niya ang sakripisyong ginagawa ni Aling Shelby para lang maalagaan siya. Kung minsan galing sa trabaho at puyat, ay dumidiretso ito ng ospital dahil ayaw ng kanyang ina na kahit isang araw ay makaligtaan siyang mabisita. Thank you so much, Ma. Pagkasabi niyang yon, ay saka naman merong kumatok at agad nagbukas ng pinto. Dali-dali niyang pinunasan ng luha at hinarap ang doktor at dalawang kalalakihan na nasa orderly. Katulad ng sabi ni Aling Shelby, pinirmahan nga na ng doktor ang papel at pagkatapos noon ay nagpatulong na siya sa mga orderly na magpalipat sa wheelchair. Dahil para mamaya, pagdating ng kanyang ina ay hindi na to tatawag pa ng mag-a-assist. Nang makaupo na sa wheelchair at iniwan na ng mga staff ng ospital, ay nakaramdam na naman ng kalungkutan si Travis. Sa tuwing nakaupo talaga siya roon, pakiwari niya ay parang wala na siyang silbi sa mundo. Nakuyom na lang niya ang mga kamao dahil wala naman siyang magagawa. Kahit anong hinaing at reklamong gawin niya ay hindi na maibabalik ang dati kung saan kasing bilis pa niya ang kabayo sa pagtakbo at malayang nagagamit ang mga paa. May iyak na naman sana siya, kaya lang ay dumating na si Aling Shelby kaya pumeki na lang siya ng pagngiti. Ma, nagpatulong na ako sa orderly na magpalipat sa wheelchair para wala nang problema. Napirmahan na rin po ni Doc yung clearance natin. That's good to hear, anak. So, excited ka na ba na umuwi sa bahay? Yes, Ma. Excited na po. Me too, anak. Ang wish ko sana hindi na tayo bumalik pa rito. Well, that's my wish too. And finally, makikita na kayo ng bunso mong kapatid. Be nice to him like you always do, ha? Opo naman po. Excited na ako makita ulit si Tyson. Sana lang ganun din siya, Ma. Of course, excited yung kapatid mo. At mo kayang nawala sa bahay. Para ka ngang nag-abroad Actually, ganun talaga ang iniisip namin ni Tyson kapag nasa bahay para hindi kami malungkot masyado. Thank you so much, Ma.
for taking care of me. No, Travis. Thank you for staying alive, anak. Mama will always love you ni Tyson. And also your papa. Alam kong alam niyo yan. Gusto mang maiyak ni Travis pero pinigilan niya ang sarili dahil kaharap niya ang ina. Nakitang-kita na nagpipigil din ng sarili. Maya-maya pa, nang makalabas na sila ng ospital, ay kaagad silang sumakay ng sasakyan at nagbiyahe na pauwi ng bahay. Makalipas ang higit 1.5 oras, ay nakauwi na nga sila ng bahay. At habang ibinababa ng sasakyan si Travis, ay nakatingin lang ang 21 years old niyang kapatid na si Tyson na nakasilip sa bintana ng kwarto nito. Nang makita niya ang bunsong kapatid na nakadungaw, ay umalis kagad to sa dakong yon. Kaya natuon na ang pansin niya sa pagbukas ng kanyang ina sa pinto ng sasakyan. Binuhat siya ng 2 lalaki at saka isinakay sa wheelchair. Pagkatapos noon ay umalalay na si Aling Shelby matapos magpasalamat sa mga naghatid sa kanila pauwi ng bahay. Hindi na rin kasi nagtagal ang mga yon, kahit pinilit pa ng ginang na tumuloy muna sa loob ng bahay para makapagmeryenda. How do you feel, son? Okay naman ba ang wheelchair? Yes, ma. Hindi naman po masakit sa puwetan. Okay, anak. Kapag may hindi okay ay sabihin mo lang ha. Sige po, ma. Thank you po. Are you ready to go inside? Tumangulang ang binatang baldado na pilitang pagkakangiti. Matapos niyang tumugon ay nagsimula ng itulak ni Aling Shelby ang wheelchair kung saan siya nakaupo. Marahan silang umabante papasok sa malaki nilang bahay hanggang sa marating ang main entrance. Muling napatingin si Travis sa bintanang nasa second floor kaya nakita niya ulit ang bunsong kapatid na nakadungaw na naman at seryoso siyang pinagmamasdan hanggang sa mismong main entrance na kanilang bahay. Pagkabukas ng pinto ay masayang nagsalita ang ginang na napapaangat pa ng mga kamay. Welcome home, anak, Travis. Sobrang saya ko na nandito ka na ulit ngayon sa bahay. Ako rin po, ma. Pagkatulak ng ginang sa wheelchair papasok sa loob ng bahay, ay nagtungo kagad sila sa living area habang naglilibot ng tingin. Tyson, Bunso, where are you? Nandito na kami ng kuya. Your Kuya Travis is home na. Come over here and welcome him. Anak! Makalipas lang ang ilang segundo ay sabay na napalingon ng mag-ina sa taas. Bantang silid ni Tyson sapagkat nakarinig sila ng mahihinang ingay na sinundan ng mga yabag. Hayaan niyo na po muna siya, ma. Pakidala na lang po muna ako sa kwarto ko, please. Pero bago pa matapos ang binatang baldado ang pagsasalita, ay narinig na nila ang boses ni Tyson mula sa 2nd palapag ng bahay. Baba na po! Si anak, kaya relax ka lang dyan. Tyson is on his way na. Eksaktong pagkasabi noon ng ginang ay saka nga nagpakita si Tyson na tila nangingitim ang palibot ng mga mata dahil sa kapal ng eyeliner nito. Hindi tuloy alam ni Travis kung matutuwa siyang makita ang nakababatang kapatid o matatakot dahil sa kakaibang pormahan nito na tila mas lumala kaysa noon. Napalunok na lang siya ng laway habang pinagmamasdan si Tyson na naglalakad pababa sa hagdanan. At nang magkatinginan sila ay meron siyang kakaibang naramdaman na dahilan ng unti-unting pagsilay ng kaba sa kanyang dibdib. Pakiwari niya kasi ay hindi na siya wini-welcome ng presensya ni Tyson habang palapit to ng papalapit. Tila ba nababasa niya sa mga mata ng bunsong kapatid na tuwang-tuwa pa to sa naging kalagayan niya ngayon. Say hi naman to your Kuya Travis. Ikaw talaga, oh. Sinabi ko na sa'yo na bago kami dumating dapat nandito ka na sa living room para naman mas maramdaman ng kuya mo ang pag-welcome back natin sa kanya. Hindi mo ba siya na-miss? Of course, ma. Sobrang na-miss ko si kuya. Welcome home, Kuya Travis. I'm really glad na nakauwi ka na. Thank you, tol. Come on and stand up, kuya.
Give me a warm hug. I'm just kidding. Tumawa si Tyson at saka maigpit na niyakap ang kuya niyang nasa wheelchair na nakiayon na lang dito sa takbo ng sitwasyon. Kahit alam niyang hindi sinsero ang bunsong kapatid sa mga ikinikilos at sinasabi nito. Ang saya-saya ko at sana magtuloy-tuloy na kayo sa pagkakasundo. Oh, I feel I'm gonna cry right now. Overacting ka naman, ma. Well, sa bagay, nakakayak naman talaga ang sitwasyon ngayon ni Kuya. Ang dating atleta na kasing bilis ng motor tumakbo ngayon nakaupo na lang sa wheelchair at itinutulak. Hey, Tyson, ano ba? It's okay, ma. Tama naman si Tyson I'm miserable right now. Well, thank you sa pag-welcome back na lang, tol. My pleasure, Kuys. Ma, pwede na po ba akong pumunta sa kwarto? Sinabi yun ni Travis sapagkat hindi na niya matake pa ang mga sinasabi ng bunso niyang kapatid. Malapit na siyang mapaluha sa inis at sakit na mga sinabi ni Tyson. Pero pinipigilan niya lang ang kanyang sarili. Mabuti na lang din ay kaagad tinawag ni Aling Shelby si Manang Barbara, ang bago nilang katulong na tiyahin ng original katulong na si Yaya Demi. 60 years old na ang bagong kasambahay pero mahusay naman to at maaasahan sa kahit na anong gawaing bahay. Pagdating ng matandang babaeng kasambahay ay napalingon kagad si Travis dito. Medyo nagulat pa siya pagkakita kay Manang Barbara dahil pingas ang kaliwang tenga nito at may bakas ng pagkasunog ang bahaging yun ng mukha. Kaya medyo singkit din ang kaliwang mata nito. Ma'am Shelby, una pang bahala kay Travis. Sige, salamat po. Thank you po, Manang Barbara. Habang hinahatak ang wheelchair ay narinig pa ng binatang baldado ang pag-uusap ng kanyang ina at ni Tyson. Hindi ka man lang bumili ng makakain, ma? I'm kind of freaking hungry. Sorry, anak. Hindi na kami nakadaan sa drive-thru dahil uwing-uwi na ang kuya mo. Hindi ka ba nagluto ng kahit anong frozen foods dyan? Hindi ako nagpaluto kay Manang kasi nag-e-expect akong may dadaling kang pagkain. Ay nako, nakakaurat. Nagugutom na talaga ako Tyson, anak, nakalimutan ko. Alam mo namang priority ang Kuya Travis mo. Siya na naman ang priority. Anak mo rin naman ako, ma. Hindi ba valid ang nararamdaman ko? Fine, kung ayaw niyo mag-order, ako na lang. Sige na, anak. O-order na muna ako ng pagkain. Pagkatapos ng mga narinig na yon, ay doon lang na-realize ni Travis na mas lalong lumala ang magaspang na pag-uugali ng kanyang kapatid. Travis, nalinis ko na ang bago mong kwarto, ha? Lahat ng mga gamit mo roon sa taas, anak, nilipat ko na rin. At huwag ka mag-alala, pinilit kong gayahin ang style ng dati mong kwarto. Kaya sana'y magustuhan mo. Naku, maraming salamat po, Manang. Hindi na po dapat kayo nag-abala masyado. Pagbukas ng pinto ay eksaktong nakita niyang dumaan ang bunsong kapatid papuntang kusina. Tinaliman lang siya nito ng tingin bago tuluyang mawala sa kanyang paningin. Napansin niyo na matandang babaeng kasambahay, kaya to nagwika habang tinutulak siyang papasok sa loob ng kwarto. Travis, pasensya na sa tanong ko, ha? Hindi sa nangihimasok ako. Hindi pa kayo okay ng bunso mong kapatid? Pasensya na po, Manang. Pero saka ko na po sasagutin yan. Ilapit niyo na lang po ako sa kama, tapos pwede na po kayong lumabas. Pagkatango ni Manang Barbara ay sinunod na kagad nito ang request ng binatang baldado at pagkatapos noon ay lumabas na rin to sa silid. Sumampa si Travis sa kama at inihiga ang sarili. Nang komportable na ay saka niya naalala ang narinig niyang ibinulong ng nakababatang kapatid habang papunta tong kusina. Baldado na nga, pero nasa kanya pa rin lahat ng pabor ni Mama.
Hindi rin niya maunawaan sa sarili sapagkat simula nang maaksidente siya ay naging mas sensitibo na ang kanyang tenga kaya kahit may hinang kaluskos ay nadidinig na niya. Ay, Tyson, nilamon ka na masyado ng inggit at galit dyan sa puso mo. Ano ba nangyari sa'yo? Alam niya sa sarili na noong paman ay may hindi na talaga sila pagkakaunawaan ni Tyson. Aminado rin siya noong nakakalakad pa ay madalas niyang mabuli ang bunsong kapatid kaya naman nagsimula itong magtanim ng matindi at malalim na galit sa kanya. Bago pa ito sumama sa mga grupo ng mga nag-aaral na mga unorthodox na katuruan ay madalas na silang magtalo. At kung minsan ay naabutan pa sila ng mga magulang na nagkakapisikalan. Nauunawaan niya rin naman ang bunsong kapatid sapagkat maraming beses siyang naging harsh dito pero hindi niya sukat akalain na aabot ang galit ni Tyson hanggang ngayon. Nauwi ang pagbabalik tanaw na yun sa panahong bago sila maaksidente na kanyang tatay Troy. Naalala niya kasi ang lahat ng pinag-usapan nila ng gabing yun. At ang pinakatumatak sa kanyang puso't isipan na pilit niyang wino-workout ngayon. Okay, chill out, son. What I'm trying to say is, ikaw ang kuya sa inyong dalawa. Subukan mo nang magparaya para sa bunso mong kapatid para naman hindi kanya iwasan ng iwasan. Ayaw naman namin ang mama mo na dumating ang panahon na kapag wala na kami, mapuputol na rin ang relasyon niyo bilang magkapatid. Masakit yun sa side namin mga parents, especially sa mama niyo ni Tyson. Kaya please, try to talk to your younger brother, sincerely. Hindi lang dahil sa inutos ko kundi dahil sa taos sa puso at kalooban mo. I always wish na maging katulad na ulit ng dati ang samahan ninyo. Napadilat na lang siya na parang nagulat matapos manumbalik na naman sa kanyang isip ang malakas na ugong ng busina noong mga panahong nabundol sila ng sasakyang pasalubong. Napapayak na naman sana siya, mabuti na lang ay merong kumatok sa pinto at marahang binuksan yon. Nang mapatingin siya roon, ay nakita niya ang ina na nakadungaw. Yes po, ma. May kailangan kayo? Wala naman, anak. I'm just checking on you lang. Are you okay with your new room? Yes po. Okay na okay po, ma. Mabuti at naayos ni Manang Barbara itong bago kong kwarto. Thank God kasi nakauwi na po ako rito sa bahay. Nice to hear that. Ipapatawag na lang kita mamaya kapag dumating na yung in-order kong pagkain, ha? Sige po, ma. Iidlip po muna ako. Pakigising na lang po ako kung sakali. Pagsarado ng pinto ay naidlip na nga muna ang baldadong binata at makalipas ang 45 minutes ay saka siya ginising ni Manang Barbara para sabihang nakahanda na ang pagkain. Tinulungan pa siya ng matandang babae na maupo sa wheelchair bago sila lumabas ng silid. Nang malapit ng dalawa sa entrance ng dining area, ay pinahinto ni Travis si Manang Barbara dahil narinig niya ang usapan ni na Aling Shelby at Tyson. Anak, nagustuhan mo pa yung mga in-order ko? If you don't want the food, o-order pa ako ng iba. No, ma? Okay na po to. Thank you so much and I love you. I love you too, Sat. Hindi pa ba tayo kakain, ma? Hintayin lang natin saglit ang kapatid mo. Natigilan na ang ginang sa pagsasalita matapos siyang makita kung papaanong nag-iba na naman ang hilatsa ng mukha ni Tyson. Tyson, anak, alam kong mayroon kayong hindi pagkakaunawaan ng Kuya Travis mo. Pero please, bunso, tingin ko oras na para patawarin niyo na ang isa't isa. Yes, ma. I can do that. I promise po. Habang pinapakinggan ni Travis ang bunsong kapatid, ay ramdam na ramdam niya ang pagkasarkastiko ng pananalita nito. Kaya napaismid na lang siya bago sinenyasan si Manang Barbara na itulak na ang wheelchair. Pagdating ay pupwesto kagad siya sa tapat ng hapagkainan at kumain kasabay ang ina at kapatid. Tahimik lang silang kumain at walang nagsasalita
Naging maayos naman ang mga araw ni Travis sa pagbabalik niya sa kanilang tahanan. Subalit ganoon pa rin ang sistema nila ng bunsong kapatid niya dahil hindi pa rin sila nagpapansinan. May mga kakaiba rin siyang napapansin kay Tyson lalo na kapag gabi sapagkat madalas niya itong nakikita mula sa bintana ng kwarto niya. Ang bintana kasi ng silid ay nakapaling sa likod ng bahay kaya nakikita niya tuwing hating gabi na pumapasok ang bunso niyang kapatid sa may storage room nila. Makailang beses niyang minatyagan si Tyson at palaging eksaktong 3:00 ng madaling araw to lumalabas sa nasabing silid. Araw ng Lunes, wala si Aling Shelby at tanging sila lang ni Tyson at Manang Barbara ang tao sa bahay. Pasado 5:30 ng hapon ay nagpaiwan lang si Travis sa likod bahay para tumambay at magmuni-muni. Mas maganda kasi roon kapag ganoong oras dahil bukod sa maaliwalas ay maganda pa ang view. Mula sa kinapupwestuhan ay nakita niya rin ang nakababatang kapatid na abala naman sa paglalaro ng basketball. Ganun pa rin ang itsura ng mukha nito. Nangingitim ang palibot ng mga mata dahil sa eyeliner. Habang pinagmamasan si Tyson ay sumagi na naman sa isip niya ang masasayang nakaraan nila. Iniisip niya ulit mabuti kung papaano at kung saan nga ba nagsimula ang galit nito sa kanya, maliban sa pambubuli niya noon. Tama ang kanyang ina sa mga sinabi nito dahil talagang close na close sila noon. Madalas pa nga silang mamasyal sa playground ng village na tinitira nila at maglaro sa open basketball court noon, pati na rin magkarirahan hanggang sa makauwi ng bahay. Sigurado kong galit siya sa akin. Hindi lang dahil sa mga pambubuli ko sa kanya noon. Meron pang ibang dahilan. Matapos ma-shoot ni Tyson ang bola sa ring, ay lumingon to sa kanya at umismit. Pagkatapos noon, ay iniwan na lang nito ang bola at kinuha ang sandong nasa sahig bago maglakad papunta sa kinaroroonan niya. Dahil doon ay medyo naalarma ang baldadong binata sa pag-iisip na baka may hindi magandang gawin sa kanya ang bunsong kapatid. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Ha? Narinig mo naman ang sinabi ko, kuya, di ba? Oh, hindi kita tinitingnan. Naudlot na siya sa pagsasalita dahil nakita niya kung papaanong mag-make face ang nakababatang kapatid habang nililibak siya ng tingin. Ano man nangyari sa'yo? Nasaan na yung Travis na maangas, mayabang, at mahilig mambuli ng kapatid? Actually, yun ang namiss ko eh. At hindi tong kaharap kong parang basang sisiw o parang batang inaagawan lagi ng lollipop. Ayaw kasi ng gulo, Tyson. Eh siyempre, ayaw mo ng gulo. Kasi lumpo ka na eh. Pero sa tingin mo, nakakaawa kang tingnan? Hindi. I think you deserve it. So, who's the loser now, ha, kuya? Tandaan mo pa ba yung sinabi mo sa akin? Na wala akong mararating dahil sa mga sinasamahan kong to. But look at me now, kumpara sa ating dalawa. Sino ngayon ang walang mararating sa buhay? Dali-dali ring umalis si Tyson at na makapasok na to sa loob ng bahay ay napabuntong hininga na lang ulit si Travis at tahimik na napaiyak. Namataan at nasaktan kasi siya ng husto sa mga sinabi ng nakababatang kapatid. Pero pinawi niya rin kagad ang luha at saka nilingon ang back door bago tawagin ang kanilang kasambahay. Manang Barbara? Nandiyan ka ba? Pwede pong makahingi ng isang basong tubig? O kaya pakidala na lang po ng pitsil? Ilang saglit pa ay narinig na nga ni Travis ang yabag ng paa mula sa loob ng bahay, subalit pagkakita niya sa taong may hawak ng pitsil at baso ay ganun na lang ang gulat niya dahil hindi niya inaasahan na si Tyson na mag-aabot nito. Pagkalapit ay marahang inabot ng binatilyo sa kuya niya ang pitsil at basong may tubig. Ito kuya, tubig mo. Napatingin lang ang binatang baldado dahil hindi pa rin siya makapaniwala sa inasal ng bunsong kapatid.
Sa tagal ba naman nilang hindi magkasundo ay talaga namang nakapagtataka kung bigla itong maging mabait sa isang iglap at mag-aabot pa ng tubig. Relax ka lang kuya, wala tong lason. Nasa Londres si Manang eh. Medyo busy. Kaya abutin mo na to bago ko pa mabitiwan dahil nangangalay na ako eh oh. Ha? Sige, thank you. Huwag ka na magpasalamat no. I-reveal mo na lang ulit yung totoo mong kulay kuya. Ayos na sa akin yun. Gaganaan na ako ulit na ipagpatuloy ang nasimulan ko. Nasimulan mo? Ano mo kailangan mo, Tyson? Nakita mo na akong miserable, di ba? Ano pa bang gusto mo? Ha? Alam mo naman kung anong gusto ko di ba? At makukuha ko na rin yon. Very very soon. Kitang-kita ng baldadong binata kung paanong tila nagiba ang itsura ng kanyang kapatid. Mas tumalim ang tingin nito at napansin niya rin na parang nangingitim ng husto ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya na masama. Kaagad inilipag ni Travis ang baso ng tubig at sinimulang paandarin ang wheelchair pabalik sa loob ng bahay. Pero pinigilan siya ng bunsong kapatid na tila may masamang binabalak. Nangilabot siya ng husto pagkakitang nakangiti na sa kanya si Tyson. Ngiting handang gumawa ng hindi magandang bagay. Tyson, pwede ba tigilan mo na ako? Hindi na niya natapos ang mga pakiusap sapagkat narinig na niyang nagpigkas ng kakaibang lengguwahe ang nakababata niyang kapatid. Halos pabulong lang yun subalit dahil sa sensitibo ang kanyang pandinig ay naririnig niya ng malinaw ang salita. Yun nga lang ay hindi niya maintindihan. Ano ba nangyayari sa iyo, Tyson? Pwede ba alisin mo ang kamay mo sa wheelchair? Hindi nakinig sa kanya ang nakababatang kapatid na nagpapatuloy lang sa ibinubulong nito sa hangin. At habang pinakikinggan ni Travis ay bigla na lang merong sumagi sa kanyang isipan. Bagay na mas lalong nagpatayo ng kanyang mga balahibo at nagbigay ng takot sa kanyang isip at puso. Sa isang iglap ay tila bumalik siya sa senaryo ng pagkaaksidente nila ng kanyang tatay. Nang sumalpok ang kotseng sinasakyan nila na ilang beses na nagpagulong-gulong bago huminto sa isang gilid, ay meron siyang naaninag na isang tao mula sa hindi kalayuan. Habang nananatili sa upuan dahil sa seatbelt, ay marahan niyang iginala ang mata para hanapin ang taong nakita niya. Tubalit sa halip na mahanap yon, ay nakarinig siya ng boses na nagbibigas ng mga wikang katulad ng ibinubulo ngayon ng kanyang kapatid. Bigla siyang napalingon kay Tyson habang nanlalaki ang mga mata sa pagkagulat. Ikaw yun! Bago pa siya matapos ng pagsasalita ay dumating na si Manang Barbara at hinawi ang mga kamay ni Tyson sa pagkakahawak sa wheelchair. Dahil doon ay naantala ang nakababata niyang kapatid sa pagtapos ng kung anumang klase ng salita na ibinubulong nito sa hangin. Mawalang galang na Tyson. Ipapasok ko na ang Kuya Travis mo sa loob. Mag-aalas 6 na ng gabi. Nakahanda na rin ang hapunan niyo sa pagkainan. Tila nagbalik naman sa pagiging maamong tupa ang mukha ni Tyson habang gulat din na napatingin sa kanilang kasambahay. Okay Manang. Good idea. Ako na sana magpapasok eh. Natigilan na siya sa pagsasalita dahil nagdire-diretso na ang matandang babaeng kasambahay sa pagtulak ng wheelchair sa loob ng bahay at naiwan mag-isa roon si Tyson. Kitang-kita pa ni Travis ang bunsong kapatid na tila napapakuyom ng mga kamay, pero nagpapasalamat na rin siya dahil biglang dumating si Manang Barbara. Pagdating nila sa dining area ay nakahinga na maluwag si Travis. Manang, salamat po ah. Masyado pang maaga para pasalamatan ako, Travis. Ang payo ko lang sa iyo sa ngayon, layuan mo muna ang kapatid mo. Hanggat maaari, kung may kailangan ka ay ako na lang ang tawagin mo. Manang, ano po bang napapansin niyo ngayon kay Tyson? Nautlot na siya sapagkat biglang dumating si Tyson at pabalagbag na umupo sa tapat nila. Umismid lang to habang pinagmamasdan ng mga nakahain para sa hapunan.
merong nakahain sa mesa na chop suey, kare-kare at fried chicken, grilled bangus at fruit salad. Wow! Daming ulam ah! Happy Fiesta! Ano to? Last Supper? Hindi umimik sina Travis at Manang Barbara. Nagkatinginan lang sila habang si Tyson naman ay nagsisimula ng sumandok ng makakain. Wala pa si Mama? Nasa kaya yun? Ganitong-ganito pa naman yung nangyari sa aksidente sa inyo ni Papa. Di ba, Kuya? Tyson, tumigil ka nga. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Ito naman si Kuya, di na mabiro. Sa tingin mo ba, biro lang ang mga nangyari sa amin ni Papa? Tawanan mo na ang lahat pero wag na wag mong gagawing biro ang nangyari kay Papa. Nakikita mo bang sarili mo ngayon, ha? Gusto mo ba talaga ipakita ko sa iyo kung sino ako ngayon? Huwag ka magalala, Kuya. Your wish is my command. Napatingin ang binatang baldado sa kasambahay sapagkat tinawakan siya nito sa balikat na parabang binibigyan siya ng babala. Pero hindi niya pinakinggan yun. Mas nanaig na kasi ang galit sa puso niya dahil sa pambubuyo ng nakababatang kapatid. Ano ba nangyayari sa'yo? Kung nakakalakad lang ako, kanina pa kita inupakan para magising ka sa katotohanan. Pero hindi ka na makakalakad, Kuya. And take note kahit kailan. Narinig mo naman, di ba? Loud and na! Natigilan silang lahat dahil sa biglang pagdating ni Aling Shelby na namumula sa galit matapos maaputang nagtatalo ang dalawa niyang anak. Ano to Travis? Tyson? Seriously? Sa mismong harap kayo ng hapagkainan nagbabastusan ng magkapatid? Hindi niyo na nirespeto ang pagkain? Si Manang Barbara na matanda nasa gitna ninyo, hindi niyo na iginalang? Do you think na kapag nakita kayo ng patroy niyo, tutuwa siya? Pari kayo sa isa't isa. Now, para matapos na to once and for all. I'm so sorry. Sorry po. Tyson. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Dahil kung may babalik niya ng buhay ni Papa, matagal ko nang ginawa. Pagkatapos magdabog ay saka naglakad palabas sa dining room si Tyson na hindi na nila pinigilan. Napatingin na lang si Travis sa kanyang ina na pumapatak na pala ang mga luha dahil sa inasal ng bunso niyang kapatid. Pasensya na po talaga It's okay, Travis. It's not your fault. It's never your fault, anak. Everything will be all right. I promise. Kaya kumain ka na muna dyan at kakausapin ko yung kapatid mong yan. Kagaya ng sinabi ng ina, ay kumain na nga ng hapunan si Travis at uminom ng gamot. Nagbatid kagad sa kwarto at pagkatapos noon at nang nasa silid na ay seryoso niyang kinausap ang matandang babaeng kasambahay. Manang, noon po ba na hindi pa ako umuwi dito sa bahay ano na po bang napapansin niyo sa kapatid ko? Ako po kasi magmula na makabalik ako dito, madalas ko siyang nakikitang pumupunta sa storage room sa likod ng bahay. Inaabangan ko siya at base sa observation ko, 3:00 na madaling araw siya lumalabas doon. Ano po bang ginagawa niya roon? May idea po ba kayo? Ang totoo niya, 1 beses pa lang akong nakapasok sa kwarto niya, kahit doon sa storage room ninyo. Kasi pinagbawalan niya ako. Pero magmula nang dumating ako rito, napapansin ko na talaga at nararamdaman dyan sa kapatid mo na may kakaiba siyang mga ikinikilos. Mga bagay na hindi ginagawa ng mga normal na tao. Dati pa naman pong kakaiba ang kilos niya, kahit nung hindi pa kami na-aksidente ni Papa. Hindi normal, Travis, ang magdadala ka ng manok na pinugutan ng ulo tapos ipapasok mo sa storage room ng hating kape. Doon sa lugar namin, nahahawig ang mga galawan niya sa mga taong kung tawagin namin sa baryo ay itim na mangkukulam. Hindi ko lang alam kung paniniwalaan mo to pero totoo sila sa lugar namin. Sila ang mga taong nagpa-practice ng itim na mahika. Pero katagalan dahil lulong sila sa itim at negatibong enerhiya,
Kadalas ay nauuwi sila sa pagsanib ng mga masasamang espiritu o kung minsan ay demonyo. Nakakita na ako ng ilang beses na nabaliw at hindi na nakasurvive. Kung ganoon ang pinapractice ni Tyson, sa huli manganganib ang buhay niya, pati na rin ang mga nakapaligid sa kanya. Tila nagpantig ang tenga ng baldadong binata matapos marinig ang mga sinabi ni Manang Barbara, kaya napapitik siya sa hangin. Sabi ko na nga be, may kinalaman to dun sa kulto-kultong sinalihan niyang kapatid ko na yan sa paaralan namin eh. Pero alam ko naban na yun sa paaralan namin, eksaktong buwan na aksidente ako. Ang problema lang basta alam na nilang gawin, kahit saan po pwede na nilang gawin. Posibleng dito mismo sa bahay nyo, ginagawa ng kapatid mo ang pagriritual. Pasensya na pero mabigat talaga ang aura ng bahay nyo. Nararamdaman ko rin naman po yun pagbalik ko dito. Gusto ko lang na maintindihan yung naririnig kong mga bulong niya na kakaibang lingwahe na hindi ko maintindihan. Ganun na ganun yung narinig ko nung naaksidente kami ni Papa eh. Kung ganon, posibleng kapatid mo ang dahilan nun. Ayaw ko nang isipin yon. Sana po mali tayo ng hinala. Dahil kung sakaling totoo man yun, hindi ko alam kung kaya ko pang patawarin ang kapatid ko. Naudlot na sila sa pag-uusap sapagkat tinawag na ni Aling Shelby ang kasambahay para iligpit ang mga pinagkainan sa dining area. Nanatili namang napapaisip si Travis sa mga nangyayari at nag-iisip din siya ng hakbang kung paano may babalik sa dati ang kanyang kapatid. Kung tama ang sinabi ni Manang Barbara, kailangan kong mailigtas si Tyson bago pa siya lamunin ng tuluyan. Dahil sa matinding pag-iisip ay hindi na nga nakatulog pa si Travis hanggang sa sumapit na ang 12:00 ng hating gabi. Pasimple siyang dumungaw sa bintana ng kanilang kwarto at inabangan ang pagdating ng nakababata niyang kapatid. Hindi nga siya nagkamali sapagkat ilang minuto pa lang ang nakalilipas ay nakita na niyang naglalakad si Tyson papunta sa storage room. May dala itong itim at may kalakihang disposable container. Kahit kinakabahan, ay di na siya nagdalawang isip pa. Tahimik siyang lumabas ng silid habang naka-wheelchair. Sinikap niyang maging tahimik hanggang sa marating ang safe na area sa gilid ng storage room. Sumilip siya sa maliit na butas at doon pinagmasdan ng kung anong ginagawa ng nakababata niyang kapatid. Marahan at maingat ang binatang baldado sa lahat ng ginagawa niyang hakbang upang walang kahit na anong ingay na marinig ang nasa loob ng storage room. Doon ay nakita na niyang may tinanggal si Tyson sa carpet sa sahig, kaya tumambad ang nakaukit na pulang simbolo na kanina'y tinatakpan ng carpet. Hugis bituin to na may kakaibang letra na hindi niya maintindihan kung ano. Ano ba yung mga letra? Inchik? Japanese? Korean? Natuon na ulit ang atensyon niya roon nang makita niyang sa bawat patusok ng bituin simbolo ay nagtirik ng itim na kandila si Tyson. Kasunod noon ay isa-isa niya itong sinindihan. May mga ilang simbolo pa siyang nakita sa palibot kaya lang ay malabo na. Ano kayang ibig sabihin ng mga yan? Mukhang may gagawing ritual si Tyson ah. Totoo nga sinabi ni Manang Barbara. Kung ganun, ito ang natutunan ng kapatid ko sa pagsali-sali niya doon sa kulto na yun. Nilaso na talaga ang isip niya. Natigil siya sa pagbulong nang makita ang laman ng itim na disposable container. Kinuha roon ni Tyson ng walang buhay na pusa na ginilitan sa lieg. Pagkatapos noon ay inilipag niya yon sa mismong sentro ng star symbol at nag-Indian sit din siya doon. Nangilabot ang binatang baldado na magsimula ng magbigkas ang nakababata niyang kapatid ng mga salitang hindi niya maunawaan. Mabagal at paulit-ulit niyang sinasabi ang mga salita habang si Travis naman ay nanatili lang na nagmamatiyag kahit sa totoo lang ay balot na ang binata ng pangamba
dahil sa mga posibleng kalabasan ng mga pinaggagawa ni Tyson. Dahil doon ay napahima siya sa magkabilang braso. Nanayo kasi ang mga balahibo niya na parang may kung anong presensya ang nagsisimulang lumukob sa lugar na kinaroroonan nila. Walang yan. Ano tong kilabot na nararamdaman ko? Natigilan siya sapagkat tumayo si Tyson at kinuha ang pugot na ulo ng pusa. Pagkalawon ay ipinatak niya ang dugo sa muka habang nagpapatuloy sa pagbigkas ng nakakakilabot na ritual. Sa pagkakataong yun, mas mabilis na at mas malakas na ang kanyang pagkakabanggit. Kahit nangangatog na dahil sa lamig at kaba ay patuloy pa rin ang binatang baldado sa pagmamasid hanggang sa marinig na niya na tila nag-iiba na ang boses ni Tyson habang patuloy sa pagbigkas ng mga salitang hindi niya maintindihan. Pagkatapos ng orasyon na yon, biglang humangin na malakas dahilan naman upang mamatay ang mga kandila na nakatirik sa bawat patusok ng simbolong bituin. Nang bumalik ang sindi ng mga kandila ay ganun na lang ang sumilay na takot sa buong pagkatao ni Travis. Kitang-kita niya ang mga nakakapangilabot na mga aninong merong sungay sa pinakagitna ng simbolong bituin kung saan naroon si Tyson. Tila kinukonsumo ng mga aninong may sungay ang dugo ng patay na pusa. Demonyong... Maputi na lang ay natutup agad ni Manang Barbara ang bibig niya at paglingon ni Tyson sa gawing yon ay nakaalis na kaagad sila. Bago pa makalabas ng storage room ang binatang mangkukulam ay nakabalik na sa loob ng bahay sina Travis at Manang Barbara. Kaagad silang pumasok sa kwarto at pumwesto sa bintana para pasimpleng matyagan si Tyson kung kailan lalabas sa storage room. Travis, alam mo bang delikado ang ginagawa mo? Paano pala kung hindi ako dumating doon at nakita ka ng kapatid mong mangkukulam? Siguradong hindi ka nasisikatan ng araw. Manang, nakita kong parang nagsumo ng demonyo ang kapatid ko. May dalawang mahahabang sungay yung mga anino. Hindi lang po sila isa, kundi marami. Kitang-kita ko po kung paano nila ikonsumo yung dugo ng patay na pusa. Ang alay na yon ang bumubuhay at nagpapalakas sa kanila. Kapag tinigilan ng kapatid mo ang pag-aalay, darating ang panahon na siya na ang lalamunin ng mga yon. Napalunok ng laway si Travis dahil sa kanyang narinig kaya hindi kagad siya nakaimik. Alam mo bang kanina, kaya hindi na rin ako mapakali dahil pagkagaling ko sa kwarto ng mama mo, pagdaan ko sa silid ni Tyson ay naririnig ko siyang parang nagsasalita na mag-isa. Sigurado kung kailangan na ng tulong ng kapatid mo dahil kapag hindi tayo gumawa ng paraan, hindi lang tayong nasa loob ng bahay na to ang mapapahamak, kundi marami pang iba. Pagkatapos ng pag-uusap nilang yon, ay sinamahan nga muna ng matandang babaeng kasambahay si Travis para kahit papaano ay makatulog sila pareho na maayos. Sa awa naman ng Panginoong Diyos ay nasikatan pa sila ng araw. Pagkagising ni Travis ay wala na si Manang Barbara, kaya mag-isa niyang inakay ang sarili sa wheelchair at lumabas ng silid. Pasado 7:00 ng umaga ay naabutan niya ang ina sa dining area na umiinom ng kape. Nakagayak na to sapagkat papasok na sa opisina. Si Manang Barbara ay naririnig niyang abala mula sa kusina na nagluluto ng para sa agahan at pananghalian. Wala naman si Tyson kaya napatanong siya sa ina patungkol sa kapatid. Good morning, Ma. Si Tyson. Good morning, anak. Si Bunso, kinatok ko kanina bago bumaba. Inaantok pa raw siya at puyat yata kagabi. Sinabihan ko na yon na huwag magpupuyat eh. Siya nga pala. Nakausap ko na siya tungkol kagabi. Don't worry about your brother. Magiging okay din kayo nun. Hahayaan ko na muna kayong dalawa ha. Pero wish ko talaga na magkaayos na kayo. Pare-pareho lang po tayo ng wish, Ma. Ma, may sasabihin nga po pala sana ako. Oh, shucks. Malilate na pala ako.
iwan na muna kita rito, ha? Mag-almusal ka na lang dyan kapag naluto na ni Manang ang foods. Save mo na muna yan para mamaya yung sasabihin mo. Pag uwi ko ng hapon, saka natin pag-usapan yan. Pag-alis ng ginang ay napabuntong hininga na lang si Travis sapagkat hindi niya nasabi rito ang importanteng bagay na dapat niyang sabihin. Mahalaga kasi na malaman ng kanyang ina ang kung anong nangyayari kay Tyson para matulungan nila ito. Dapat pala talaga kaninang madaling araw ko pa sinabi kay mama yun. Kung sinabi mo kaninang madaling araw, Travis, di malamang sa malamang, hindi na tayo sinikatan ng araw. Pagkalapag na matandang babaeng kasambahay sa malaking plato na naglalaman ng ham, bacon at omelette, ay sakalang nagsalita ang baldadong binata habang kumukuha ng pagkain. Pero wala pong dapat na sayangin na oras eh. Tama ka, kuya. Time is gold. That's why we must value time. Gulat na napalingon sina Travis at Manang Barbara kay Tyson na nakatayo na pala sa pintuan ng dining area. Oh, parang gulat naman kayo. Ano, tandem ba kayong dalawa tapos ako ang kontrabida sa buhay nyo? Funny! Natatawang naglakad ang binatang mangkukulam papunta ng banyo na malapit sa kitchen area. Nang mawala na yon sa paningin ni Travis ay nakahinga siya bigla ng maluwag. Nakalimutan ko nga pala yung gamot ko. Sige, ako na ang kukuha. Ay, ako na po. Pakilutuan na lang po ako ng sunny side up, please. Pagkatango ng kasambahay ay kaagad nagtungo si Travis sa kanyang silid at nang makuha na niya ang gamot ay lumabas din siya kaagad. Habang pabalik sa dining area ay napadaan siya sa common comfort room kung saan naroon ngayon ang nakababata niyang kapatid. Dahil sa naririnig niyang pabulong-bulong si Tyson kaya napahinto siya at pasimpleng nakinig. Ano na naman ba to, Tyson? Magpapauto ko na naman, ha? Ganito rin ang papa mo sa'yo noon eh. Anong sinasabi mong na-enlighten ka? Huwag tatanga-tanga, Tyson. Pinuto ko lang ng mama mo. Kahit anong gawin mong pagpapakabait, hindi pa rin ikaw ang paboritong anak. Ang Kuya Travis mo pa rin ang papansinin at pagtutuunan ng pansin. Dahil hindi ka naman mahalaga eh. Ha? Anong sinasabi niya? Sinong kausap niya? Sarili niya? Tama na, shut up! Nag-promise ako sa mama ko eh. We need to settle these things. Napapagod na ako. Yung sinasabi mong napapagod ka na. Ang tanga-tanga mo talaga, Tyson. Para saan pa ang mga pinag-aralan mong pangkukulam kung magiging uto-uto ka pa rin, ha? Gulat at hindi makapaniwala si Travis sa kanyang mga naririnig na parang nilalabanan ng bunso niyang kapatid ang sarili nito. Tama nga si Manang Barbara. Kinakausap na ni Tyson ang sarili niya. Kung Tyson, narasaan pati nili mong hindi na makalakad ng kapatid mo, ha? Tama na, hindi ko ginusto yun. Hindi ko rin ginusto na mamatay ang papa ko. Kayo ang gumawa nun eh. Kami ang gumawa pero ikaw ang humiling. Tangka! Ngayong natupad na yun, saka ka pa susuko? Makukuha mo rin ang loob ng mama mo. At kung nasa Kuya Travis mo pa rin ang atensyon niya, di, alam mo na ang susunod na gagawin. Grabe, ano to? Ihatid na rin natin sa huling hantungan ng mama mo para matapos na ang paghihirap mo. Sa takot ni Tyson ay dali-dali siyang lumabas ng banyo kaya nakita niyang nasa tapat noon ng kanyang kuya na natulala sa mga nalaman. Bakit ka ganyan na makatingin sa akin? Pati sa banyo, susundan mo pa rin ako? Ha? Kinuha ko lang yung gamot ko. I don't care! Pagkatapig ng binatang mangkukulam sa gamot, ay saka tumakbo pabalik sa kanyang kwarto. Kitang-kita naman ni Travis ang takot at pag-aalala sa mukha ng nakababatang kapatid. Kaya sa halip na magalit siya rito dahil sa mga nalaman kanina, ay mas lalo lang siyang nakaramdam ng awa para kay Tyson. Sa kanya na lang biglang naalala ang totoong dahilan kung bakit nagalit sa kanya ng tuluyan ng kapatid at lumayo ang loob. Magmula nang maging atleta siya, ay sa kanya na nakatuon ang atensyon ng mga magulang. At si Tyson ay nanglilimos na lang ng pansin sa ama at ina nito.
Kahit anong pagpapakita ng galing ni Tyson sa pag-aaral ay hindi niya makuha ang ini-expect niyang atensyon sa mga magulang. Nakafocus kasi sila kay Travis sa pagiging track and field player nito na minana niya pareho sa mga magulang na dati ring manlalaro ng kaparehong sports. Unti-unti nitong nalaso ng galit ang puso at isip ni Tyson hanggang sa siya ay magrebelde. Doon ay nagsimulang sumali ang binata sa mga iba't ibang klase ng samahan na hindi kinatutuwa ng kanyang mga magulang. Nang madiskubre niya ang samahan ng mga nag-aaral ng mga pangkukulam, ay hindi siya nag-atubiling maging miyembro. Nagpakadalubhasa siya hanggang sa tuluyan siyang malunod sa itim na kapangyarihan. Doon na lalong nagkalayo ang loob nilang magkapatid sapagkat tuluyan ng nilamon ng kadiliman ng puso ni Tyson hanggang sa hindi na rin sukat akalain ang mangyayari. Manang, naalala ko na po ang dahilan ng kapatid ko. Uhaw siya sa atensyon ng mga magulang namin. Katulad ng sinabi mo, narinig ko rin siyang nagsasalita ng mag-isa sa banyo. Pero kinakalaban niya ang sarili niya. Parang pilit niyang nilalabanan kaya kailangan po natin siyang tulungan. Pero paano po natin siya matutulungan? Hihingi ako ng tulong sa asawa ko. Huwag kang mag-alala. Ililigtas natin siya. Ngako, hindi ko nahahayaan na may mahulog pa na isang inosenteng tao. Dapat ang ganitong bagay ay mawakasan na talaga. Ano pong sinasabi niyo? Makinig kang mabuti. Aalis tayo saglit para puntahan ang asawa ko sa bayan. Pero paano po ang kapatid ko? Paano kung may maisip siyang gawin sa sarili niya? Base sa mga narinig ko kanina takot na takot siya at nag-aalala. Pero kapag iniwan kita rito, baka ikaw naman ang mapahamak. Hindi ko rin naman po pwedeng pabayaan si Tyson. Sige, ganito na lang. Pag alis ko, kahit anong mangyari, wag kang lalabas sa silid mo. Maliban na lang kapag dumating na ang mama mo. At kung sakali man na may gawin ng kapatid mo na hindi maganda, umawag ka kaagad ng tulong. Dito ko na ilalagay sa kwarto tong telepono. Sisikapin kong mabilis na makabalik kasama ng asawa ko. Sige po, Manang. Mag-iingat po kayo. At ngayon pa lang po, maraming salamat po sa pagtulong ninyo. Matapos nilang magkaunawaan ng matandang babaeng kasambahay, ay umalis na ito kaagad pagkatapos man ng halian. Si Travis naman ay nagkulong lang sa kwarto at nakiramdam sa paligid. Doon niya pinagana ang sensitibong pandinig para kahit malayo pa lang ay marinig na niya ang nangyayari sa labas ng kwarto. Maya-maya pa ay nakaidlip pala siya ng hindi namamalayan at nagising na lang matapos makarinig ng malalakas na pagkatok sa pinto ng kanyang kwarto. Lumapit siya sa pintuang nakasara at pinakiramdaman muna kung sino ang nasa labas ng kwarto. Sino yan? Tumigil ang pagkatok pero walang sumagot, kaya napatingin sa ibaba ng pinto si Travis para tingnan kung may anino ng tao sa labas ng kanyang silid. Nang makita niyang may tao nga, ay muli siyang nagsalita habang nagiging alerto na rin sa mga kaganapan. Napatingin pa siya sa orasan at doon niya lang namalayan na mag-aalas 5 na pala ng hapon. Baka si Manang na o si Mama. Sino yan? Ma? Ikaw ba yan? Manang Barbara? Ganun na lang ang gulat ng baldadong binata nang marinig na nagsalita ang bunso niyang kapatid habang umiiyak. Kuya Travis? Tyson? Sorry, Kuya Travis. Pwede mo bang buksan tong pinto? Ha? Bakit ka umiiyak? Ayos ka lang ba? Buksan mo na tong pinto para makapag-usap tayo na maayos. Gusto kong magkaayos na tayo, Kuya. Tila naantig ang puso ni Travis sa sinabing yun ng kanyang kapatid. Kaya hinawakan niya ang doorknob, subalit nang maalala niya ang sinabi ni Manang Barbara ay natigilan siya at napaatras. Kuya, ba't ang tagal mong buksan ang pinto? Ayaw mo ba akong kausapin? Tol,
Ano kasi, Anong-ano, ha? nang mapansin ni Travis na tila nag-iiba na ang tono ng boses ng kapatid niyang nasa labas ng kwarto, ay doon na niya nasiguro na may kung anong masamang binabalak na nga ito. Sabi ko, buksan mo ang pinto para magkaayos na tayo. Tyson, mamaya na tayo mag-usap pagdating ni Mama. Bakit kaya ba? Mas okay na ngayon dahil tayo lang naman ang tao dito sa bahay eh. Nakita ko kaninang umalis si Manang. Mas okay na tong makapag-usap tayo ng sarilinan. Please, Tol. Mamaya ka na bumalik pagbalik ni Mama at ni Manang dahil mas okay na marinig nila yung pag-uusap natin. Ha? Natigilan na ang baldadong binata sa pagsasalita sapagkat malakas na kinalabog ng binatang mangkukulam ang pinto na para na tong masisira. Dahil doon ay nahintakutan na si Travis at kaagad lumayo sa pintuan. Kinuha niya ang telepono para humingi kaagad ng tulong pero ganun na lang ang pagtataka niya dahil naka-offline ang linya. Nang muling kalampagin ni Tyson ang pinto ay mas lalong naalarma si Travis kaya pumwesto siya sa tabing bintana para umisip ng paraan. Nasaan na ba kayo, Mama? Manang Barbara? Ano? Buksan mo na to at nang matapos na tayo. Tyson? Anong ginagawa mo? Bakit may hawak ang kutsilyo, anak? Nang marinig ni Travis ang boses ng ina, ay nag-alala na kagad siya para rito. Kaya dali-dali niyang pinaikot ang gulong ng wheelchair hanggang sa makarating siya sa pinto. Ma! Umalis kayo! Hindi si Tyson yan, Ma! Umalis na kayo! Iligtas niyo yung sarili niyo! Nakakainis kayong lahat! Mula sa labas ng kwarto ay dinig na dinig ni Travis ang paghiyaw ng kanyang ina ng saklolo. Alam niyang sumalakay na ang nakababata niyang kapatid. Pero wala naman siyang magawa kundi ang magtago sa kwarto dahil wala na rin siyang may tutulong. Nakarinig pa siya ng ilang mga boses at pagkatapos noon ay nagsisigaw na si Tyson na tila nagpupumilit kumawala sa kung sino. Doon napagtanto ng binatang baldado na dumating na ang tulong mula kay Manang Barbara. Bukod kasi sa narinig niya ang boses nito, ay may boses ng matandang lalaki pa siyang narinig. Para makumpirma ay binuksan niya ang pinto ng kaunti at dumungaw sa uwang noon. Nang makita niya na nakadapa na si Tyson habang dagan-dagan ng malaking ginoong may puting buhok, ay doon na siya nakahinga na maluwak. Pagpaling niya ng tingin sa harap ng dalawang lalaki ay nakita niya ang ina na nakatayo at umiiyak sa pagkagulat habang inaalo ni Manang Barbara. Ano nangyari sa iyo, anak? Ganyan. Nang mawala na ng malay tao si Tyson, ay kaagad tong itinali sa upuan ng matandang lalaking may puting buhok na nagpakilalang si Mang Eddie, ang asawa ni Manang Barbara. Habang nasa sala sila, ay kaagad ipinaliwanag ni Travis sa ina ang mga nangyari simula pa nung unang sumali si Tyson sa grupo ng mga itim na mangkukulam. Pati na rin ang aksidenteng nangyari sa kanya at hanggang sa kasalukuyan. Hindi maipinta ang mukha ni Aling Shelby matapos malaman ng mga yon. Kaya isa-isa niyang pinagmasdan ng anak, ang kasambahay pati ang asawa nito. Sigurado ba kayo na hindi medical attention ang kailangan ng bunso ko? Hindi ako naniniwala sa mga supernatural. Sa tingin ko lulong lang sa drugs si Tyson kaya niya nagawa yung kanina. Anong ibig mong sabihin, Ma? Pagkatapos ng aksidente, matapos mamatay ng papa mo, matapos mong malumpo, nakita ko siya ng maraming beses na nagtitake ng drugs. Pinigilan ko siya at sinabihan na kapag hindi niya itinigil yon, ipaparehab ko na siya. Nangako sa akin si Tyson na hindi na siya uulit. Pero nito lang, na-witness ko ulit. Kaya sa tingin ko mas kailangan niya ng medical treatment. Kailangan maiparehab si Tyson. Madam, hindi ko sinasantabi ang paniniwala nyo lalo na't na-witness nyong nagdodroga ang bunso mong anak. Pero sa maniwala po kayo o hindi, maraming beses ko nang na-experience na kalabanin ng mga itim na mangkukulam.
Kaya hindi ako po pwedeng magkamali kapag nakakita na ako ng katulad nila na nalunod na ng masasamang espiritu. Kahit anong pagpapagamot nyo sa ospital, babalik at babalik lang sa dati ang anak ninyo hanggang sa makontrol na siya ng mga masasamang espiritu o kung mas mamalasin demonyo. Naiyak si Aling Shelby sa kanyang narinig dahil hindi niya lubos mapaniwalaan ang sinabi ng kausap. Dahil doon ay lumapit sa kanya si Travis at yumakap ng mahigpit. Ma'am Shelby, ayaw ko man sanang sabihin to pero nakikita niyo po ba tong mukha ko ngayon? Resulta po to ng nangyari sa akin noon nang minsan akong nagpabulag sa ganoong klase ng kapangyarihan. Mabuti na lang at sa biyaya ng Diyos, natulungan ako ng asawa ko bago pa mahuli ang lahat. Hindi po sinasadya na mapunta ako sa bahay na to dahil alam ng Diyos na kailangan ng tulong ng anak ninyo. Ma, umayag ka na, please. Magsitigil kayo! Hindi ko na pakakawalan ako nito! Ang talang paunang ginugol ko, kaya kilang si Tyson! Ganun na lang ang pagkagulat ni Aling Shelby matapos marinig ang nakakapangilabot na boses na nanggagaling mismo sa bunso niyang anak. Dahil doon ay wala na ngang inaksayang oras pa si Mang Eddie. Inilabas niya kaagad ang mga sandata niya laban sa mga ganoong klase ng nilalang. Pagkakita ni Tyson doon, ay kaagad tong nagkakakawag sa galit at nagsisigaw at nagmumura ng kung ano-ano. Ang dami rin tong sinabing mga kabasosang bagay dahilan para matamimi na lang si Aling Shelby sa isang sulok habang yakap-yakap ang anak. Kaagad pinalibutan ni Mang Eddie ng itim na buhangin ang paligid ng nakataling si Tyson. Pagkatapos noon ay binunot niya ang isang gintong singsing at muli itong isinuot. Pagkakita roon ni Tyson ay nagkakawag na naman to sa galit. Alam kong pamilyar na ang mga kagaya mo sa singsing na ito. Ngayon, humanda ka na at palalayain ko ang binatang yan laban sa iyo. Walang ilakas! Tayo ko si Tyson! Nahimik ka! Dahil doon ay umangil ng umangil ang binatang inaalihan hanggang sa nagsimula na ang matandang Ginoo sa pagwika ng orasyong panlaban. Nang wisikan niya ng itim na buhangin ng binatang nakatali ay nagwala na naman to ng nagwala habang nagmamakaawa sa ina. Gustong pumilig si Aling Shelby pero pinigilan siya ni na Travis at Manang Barbara. Matapos mawala ng malay tao ni Tyson ay doon na mas lalong bumigat ang pakiramdam ng lahat. Hanggang sa kitang-kita nila kung paanong lumabas sa bibig ng binatang walang malay ang makapal at itim na usok na may iba't ibang anyo. Pero lahat yun ay may mga sungay. Nagsisigawan ng mga yun na tila hirap na parang nagmamakaawa kay Mang Eddie na napangisi lang bago banggitin ang pangalan ng nasabing nilalang. Ngayon, inuutusan ko kayong bumalik sa kung saan kayo nararap. Sa oras na gambalayan niyo pa bilang ito, tutuluyan ko na kayong puksain. Isinara ko na sa oras na ito ang koneksyon mo kay Tyson at sa buo niyang pamilya. Isang nakabibingi at nakakatakot na tinig ang kanilang narinig at pagkatapos noon ay biglang nagpulasan sa kawalan ng makapal na usok. Sa isang iglap ay naglaho ang mga ito na parang bula. Maya-maya pa ay unti-unti nang nagmulat ang mga mata ni Tyson. At nang makita niyang ina at kuya na magkayakap at nag-iiyakan, ay pumalaho siya ng pag-iyak. Ma! Kuya! Sorry po! Kagad lumapit si Aling Shelby sa bunsong anak at niyakap to na maigpit. Tinulak naman ni Manang Barbara ang wheelchair at nang makalapit na rin si Travis ay niyapos din ito ng maigpit ang nakababatang kapatid. Kahit kailan ay walang may dudulot ang pagtatanim ng galit sa kapwa. Sapagkat lahat na madilim na tinatanim natin sa ating puso ay nagbubunga ng hindi maganda. Pero mabait ang Diyos, mapagpatawad at punong-puno ng liwanag. Kapag nakagawa na tayo ng bagay na hindi maganda, isipin natin kaagad ang Diyos. Matuto tayong magpatawad
at huwag tayong mahihiyang palaging lumapit sa liwanag para hindi tayo maligaw ng landas. Wakas!